Hello foodies! Welcome back again to my channel. This is Irene and you're watching Eat, Pray, and Eat More. Inasal is, I think this word came from Bacolod. And it meant inasal means grilled, I think that's how it is. So like barbecue. Okay, so isa rin ba kayo sa mga mahilig sa chicken inasal? Yung pumipila ka sa ng napakahaba at naghihintay na yung food sa mga chicken inasal or inasal restaurants or restaurants. Kasi ako, mahilig ako sa mga grilled food. And isa sa mga gusto ko is yung chicken inasal nga. So, naalala ko pa, I don't know which year it is. Nandito na ako sa Dubai and nag-open sila ng chicken inasal restaurant dito sa Dubai. And it was even Valentine's Day. So, grabe yung pila. I mean like, as in, grabe yung pila. Mga 10 o'clock na ng gabi, meron pa rin mga nakapila. Naalala ko lang, I mean, grabe for chicken inasal. And it's Valentine's Day. So, parang, oh my God, ganun na ba? Ganun ba kasarap? Or ganun ba? Yung trend na yun ba, that time na unang nag-open ang chicken inasal dito sa Dubai? I have decided to make my own version. Hindi ko alam kung ito yung recipe din ng chicken inasal in Bacolod. Pero I'm making my own version. Okay, and let's see. Hope you will like it. Tingnan natin kung masarap ba talaga siya. And I've tried once already, bago ko ginawa tong video na to, I've tried once already kung yung pang-mix yung ingredients niya. And it went good. It went great actually. It was amazing recipe. So, hindi ko alam kung ito yung eksakto din na recipe ng mga taga Bacolod. So, first, I have here chicken thighs. Pero, pwede rin ata nung picture, yung may bone part. Okay, so ito. So I like kasi bony part ng chicken. I have also lemongrass stalks. So in-slice ko na siya, chopped lemongrass stalks. And I have ginger. I have also brown sugar. I have lemon juice and lemon zest. So, kung nasa Pinas ka, calamansi is good. I don't have kasi calamansi. Mahirap maghanap ng calamansi rito and it's expensive. I have also here ground pepper, salt. I'm putting also vinegar. So, I have this apple cider vinegar. So, any white vinegar it will do, or yung sukang Ilocos will do. And of course, water. Okay, so I'm putting some water in the marinade. So first is we're gonna marinate the chicken. But first, we're gonna clean the chicken. I'll show you how, because I will need also, I will not discard the excess fats, or also the skin of the chicken. So I will show you how to clean it. So nilinis ko na siya ng asin, okay, para matanggal yung mga dulas-dulas niya. Okay? And then, tsaka yung mga excess na mga tawag dito, yung mga hindi natanggal na mga balahibo. So, we'll do like this. Tatanggalin natin yung mga excess na kanyang balat. Okay? Because we're gonna use that one later on. Kasi gagamitin natin siya ngayon sa pinaka sauce and yung ipapahid natin sa chicken while we are grilling it. Okay. Just ganun. Pero gusto ko kasi yung may balat. Yung mga ayaw naman ng balat, pwede nyong tanggalin. Tapos, pwede nyong i-discard. Ganun. Yung balat niya.
Itong mga taba-taba na to, gagamitin natin siya. Ayan, sa ating pinaka ipapahid sa chicken. Tapos, lalagyan lang natin siya ng ganyan para manuot yung kanyang yung pagkakamarinate niya. So, lagyan lang natin siya ng konting guhit. So, yung 500 grams pala is around, yung ang tag dito, mga 4 na piraso itong nabili kong chicken. Okay. So, start na nating mag-marinate. So, we're gonna put our lemongrass. Yung marination naman, pwede siyang 30 minutes. Okay? Kung depende sa inyo. So, dapat pag naggagawa kayo ng mga ganito, mas maganda kasi pag medyo matagal. Pero, I don't suggest na super tagal. Kasi kung minsan, kahit naka-marinate, pwede kasing masira yung chicken. So, 30 minutes to 1 hour. Okay. Kasi yung acid, so naglagay na tayo ng lemon zest, maglalagay pa rin tayo ng vinegar. Kasi actually ang nagpapalambot sa chicken is yung kanyang acid. Okay, so and then we're gonna put little bit of water. Ito pwede rin yung gawin kung gusto nyong maglitsyon ng ang tawag dito ng chicken, whole chicken. Okay. Put more water. Okay. So hayaan lang natin siyang ganyan for 30 minutes. Lagay ko lang siya muna sa fridge. Ang susunod natin gagawin is, gagawin na natin ngayon yung ipapahid natin. So, ganyan lang siya. Pag mamantikahin natin yung itong kanyang balat and konting taba. So, mag-oil lang siya. Iluluto natin siyang ganyan. Then, lalagyan natin siya ng atsuete or anato powder para magkaroon siya ng kulay. Mamantikan na siya ng konti. Ito yung sikreto nung ginagawa nila sa Inasal restaurant. Yung kanyang taba and balat is ginagawa siyang pinagmamantika at nilalagyan siya ng atsuete para magkulay. Okay? And also, pwede nyo naman siyang para magkaroon ng pwede rin nyo siyang lagyan ng kung gusto niya ng medyo maanghang, yung pahid niya. Okay, pwede nyo lagyan siya ng chili powder or chili flakes para magkaroon siya ng konting anghang. So, nagmantika na siyang ganyan. Pwede na nating tanggalin yung balat. And ilalagay natin yung anato or atsuete. Lagyan na natin yung ating atsuete. Ayan. So, magiging ganyan siya. Again, pwede nyo rin lagyan ng konting asin para may lasa yung ipapahid natin. Ganyan lang siya, guys. Lalagyan lang natin siyang ganyan para magka-color. So, ayan. After 30 minutes or more than 30 minutes ko na ito siyang na-marinate, ilalagay na natin siya sa ating magic
uh, air fryer. Okay, so pwede nyo siyang iluto sa baga, yung sa uling. Lagyan nyo lang siya, or pwede naman siya sa oven, pwede siya sa, ang tawag dito, pwede siya sa air fryer, kung anong meron kayo. Pero itong mula nung binili ko tong air fryer, game changer siya, as in, super light ko siya. Ang dami kong nagagawa, naluluto sa aking air fryer. So, yan siya. So, iluluto natin siya ngayon. Ilalagay ko siya sa air fryer. Okay, so, pwedeng patihaya or paano. Lagay na natin siyang ganyan. Okay. Okay. So, lagay natin. So, wag muna natin siyang lagyan ng pahid. Okay, padrayin lang muna natin siya. So, isi-set natin yung aking air fryer. Okay, set na natin siya ng for chicken. Okay, so 180 degrees. So, igagawin ko lang muna siyang 15. Open natin siya after 5 minutes para lagyan siya ng pahid. So, 180 degrees, 15 minutes. Now, we'll stop for a while para mapahiran natin siya. See, this is how it is. Which is yung ating, yan, para magkaroon siya ng konting color. Pahiran natin siya. Okay. And ibalik natin ulit siya sa ating so guys, yan na yung kanyang pagkaluto. Okay, so balik ta rin na natin para sa isang side naman siya, maluto naman yung isang side niya. Sa air fryer. Check na natin guys kung pwede na siya, luto na siya. Okay. So yan na siya. So actually pwede na siya. Ayoko ng sobrang luto naman na siya. Ayoko ng bonggang-bongga. Ang sarap niya, ang lambot. Ayoko ng bonggang-bongga yung pagka yung masusunog. Ayoko. So okay na siya. Hahanguin ko na siya. So, ito na nga yung ating final product. Ang ating chicken inasal. O, diba? Ang sarap niya. Pwede kayong kumain nito with rice and some vegetable salad. And then, pwede rin siyang atsara. Okay? Ganyan siya, guys. Sarap-sarap nito. Kakainin ko siya for lunch today. Okay, so, diba? Sobrang sarap niya. So, ngayon, hindi nyo na kailangan pumila ng bonggang-bongga sa mga inasal restaurant. Pwede na kayong kumain or at the comfort of magluto at kumain at the comfort of your house. Sabi nga nila, in your own kitchen. O, diba? Lutong-luto siya. Parang sarap ng kumain ngayon. Medyo maaga pa siya kasi for my lunch. So, mamaya kakain na ako. So, pwede kayong mag-ano ng sausawan. Like that, toyo with sili. Oh my God, ang lasa niya. Ang sarap. Talaga guys, my God. You have to try this. Hindi kayo magsisisi when you try this recipe. Super sarap.
So yummy. So sarap. My gosh. Ang sarap niya guys. Ang sarap talaga niya. You have to try this recipe. And I'm telling you talaga naman magugustuhan ng mga anak nyo. Magugustuhan nyo. Pwede siyang panghandaan. Pwede siyang normal days na pagkain. Pwede siyang baon. Pwede siyang pang negosyo. Okay? So, yun na. Sundin nyo lang yung aking recipe. So once again guys, sana meron na naman kayo natutunan sa episode na ito, and I hope you enjoyed watching my this video. So yan, kakain na pinakita ko na sa inyo yung final product. Okay, so once again, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe. At sa mga taong, mga masugid kong mga taga-subaybay, thank you so much for watching, and always mga nag-aabang sa aking mga videos. Thank you so much guys, and thank you po sa lahat-lahat ng mga bago nating subscribers. We're growing. Yeah, I'm so blessed. I feel so happy and feel so grateful and blessed kasi nag-grow na yung ating YouTube channel. I know it's unti-unti, pero I'm still grateful. Sana may natutunan kayo ulit sa ating video ngayon, ating episode. Pwede nyo siyang pangnegosyo, pwede siyang pambaon ng mga bata sa school, or pwede rin siyang panghandaan, pwede siyang, I think you can do it as well with your liempo, yung mga pork belly. You can do it the same marination, yung recipe ng marinade. So, pwede nyo gamitin. Then, pwede nyo ihaw, and, or meron kayong oven, meron kayong air fryer, you can use those things. So yes, so thank you so much guys. Thank you so much for watching. For those who haven't subscribed yet, please don't forget to click the subscribe button. And if you like this video, don't forget to like and also share to your friends and family para naman makatulong tayo. Mga taong gustong matuto and magkaroon ng knowledge tungkol sa mga pagkain, sa food, sa restaurants. And if you have any comments, please don't forget to comment below. Kung may mga gusto kayong itry ko na lutuin, gusto kong inyong itry na restaurant ko na pwede kong puntahan here in Dubai kung taga UAE kayo, please do so. So again, thank you so much for watching Eat, Pray, and Eat More. Don't forget to like, share, and subscribe. Eat, Pray, and Eat More. Have a blessed, wonderful day. Don't forget, food makes life work. Bye-bye. Thank you for watching, guys. Thank you so much. I love you all. I love you. God bless.